Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Alam na natin kung sino ang may kailangan ng assessment para malaman kung isang tao ay nasa tamang pag-iisip pa rin. Kaya nga kaya nga ang tawag kay Sara Duterte, Psycho Sara eh. Dahil sa mga ganyan-ganyan yung drama. Sige, sabihin na natin, kailangan ng isang Pangulo ay nasa tamang pag-iisip. Bakit yung tatay mo diagnosed na mayroong psychological disorder? Siya pa nga nagsabi nun. So, sabihin, hindi rin dapat na muna yung tatay mo. Continuity daw ng build. Doon siya nagalit. Bakit na-obsessed ang mga Duterte dito sa mga construction? Tapos ito pa, di ba, sabi niya kaya daw siya nag-resign kasi yung budget daw na nakalaan para sa school buildings ay pinagpiestahan ng condo warehouse daw, sabi. Yung construction ng school buildings. Bakit ba sobrang obsessed itong si Sara Duterte sa construction? Baka kasi, alam nyo mga kotsero, ito kasi yan, it makes sense eh. Bakit kaya galit na galit itong si Sara noong sinabi niya na hindi itinuloy yung mga proyekto ng build at yung mga school buildings ay, ito yung budget for school buildings ay pinagpiestahan ng mga kongresista. Kasi mga kotsero, kaya gigil na gigil sila dyan. Kasi nandyan ang pera pagdating sa gobyerno. Nandyan ho kasi yung kickback. Kaya galit na galit itong si Sara. Ngayon, syempre, insinuation na lang niya na sabihin na ginamit ng Kongreso o ng Kamara ito, yung budget, para sa kanilang sariling interest. Chismis na lang niya yun. Dito nagsalita si Sara Duterte kahapon. Ang una kong umikot na balita, ito yung papakita ko sa inyo. Wait. Ito yung una kong napanood, sa totoo lang. Pinihayag ni Vice President Sara Duterte ang rason sa likod ng panawagan ng Duterte supporters na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap kasi na meet and greet niya sa mga overseas Filipino workers kahapon sa Netherlands, napuno ito ng sigawan ng mga supporters na Marcos resign. Ayon sa Pangalawang Pangulo, sa pagiging presidente kasi, dapat nasa tamang pag-iisip raw at desisyon ito dahil sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng kabataan at bansa. Binigyang diin ni VP Sara na mahalaga rin ang drug test sa kapasidad at abilidad na mamuno. Ang hindi raw pagsunod dito ay katumbas ng pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil kinakailangan daw malaman ng taong bayan na nasa ayos ang decision-making ng isang presidente. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Samantala, muling ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit hindi raw sila ang totoong problema ng bayan, kundi ang kasalukuyang gobyerno. Ayon kay Duterte, noong tumakbo sila ni Pangulong Marcos sa platapormang Unity at Continuity, kabilang doon ang Build project ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Pero nang manalo sila ni PBBM, anya hindi naman napagpatuloy ang sinimulang proyekto ng kanyang ama para sa Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, ito raw ay dahil nakatago lang ang pondo sa mga proyekto na pamigay o naroroon lang sa bulsa ng contractor o politiko. Ibinunyag din ni Duterte na personal ang rason kung bakit siya nag-resign bilang kalihim ng Department of Education. Anya may hindi raw siya nagustuhan na ginawa sa loob ng ahensya. Ang budget daw kasi na dapat ay para sa school building program ay pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Nagpapatunay raw ito na ang problema ngayon ng Pilipinas ay ang pamamalakad sa gobyerno kaya patuloy ang kahirapan at parami ng parami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa kawalan ng oportunidad sa Pilipinas. Kaya naman, patuloy ang paghimok ng Pangalawang Pangulo sa mga taga-suporta nito na huwag tumigil sa panawagan na ibalik ang kanyang ama sa Pilipinas. Tiniyak nito sa publiko na ayos lang kahit ituloy ang kaso ng kanyang ama sa Pilipinas basta makabalik lang ito ng bansa. Sabi kasi ni Sara Duterte, kailangan daw isang presidente, isang Pangulo ay dapat nasa maayos na pag-iisip. Ito ba mga kotsero ay senyales na isang taong nasa tamang pag-iisip? Sa security ko,
Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Alam na natin kung sino ang may kailangan ng assessment para malaman kung isang tao ay nasa tamang pag-iisip pa rin. Kaya nga ang tawag kay Sara Duterte, Psycho Sara eh. Dahil sa mga ganyan-ganyan yung drama. Kasi sabihin na natin, kailangan ng isang pangulo ay nasa tamang pag-iisip. Bakit yung tatay mo diagnose na mayroong psychological disorder? Siya pa nga nagsabi nun. So, sabihin, hindi rin dapat na muna yung tatay mo. Ano pa yung isa? Masama daw yung loob niya kasi yung sa plataforma ng build. O continuity. Continuity daw ng build. Doon siya nagalit. Bakit na-obsessed ang mga Duterte dito sa mga construction? Tapos ito pa, di ba, sabi niya kaya daw siya nag-resign kasi yung budget daw na nakalaan para sa school buildings ay pinagpiestahan ng lower house daw, sabi. Yung construction ng school buildings. Bakit ba sobrang obsessed itong si Sara Duterte sa construction? Baka kasi, alam nyo mga kotsero, ito kasi yan, it makes sense eh. Bakit kaya galit na galit itong si Sara noong sinabi niya na hindi itinuloy yung mga proyekto ng build at yung mga school buildings ay, ito yung budget for school buildings ay pinagpiestahan ng mga kongresista. Kasi mga kotsero, kaya gigil na gigil sila dyan kasi nandyan ang pera pagdating sa gobyerno. Nandyan ho kasi yung kickback. Kaya galit na galit itong si Sara. Ngayon, syempre, insinuation na lang niya na sabihin na ginamit ng Kongreso o ng Kamara ito, yung budget, para sa kanilang sariling interest. Chismis na lang niya yun. Pero hanggang ngayon, wala ko siya na ipapakita sa kanyang mga chinismis. May nakita na ba kayong ebidensya na si Sara Duterte ang nagpakita na merong na yung budget ng school buildings ay chinap-chap ng mga nasa Kamara de Representante? Wala, di ba? Ngayon, bakit sinasabi ni Sara Duterte to? Kasi syempre, siya yung magiging beneficiaryo eh. Kapag nag-resign si Presidente, sino magbe-benefit? Sino ba ang magiging Presidente pag nag-resign si PBBM? Self-serving eh. Self-serving ang tawag doon, mga kotsero. Inuudyokan niya yung Presidente na mag-resign. Bakit? Kasi ako yung papalit. Siya yung papalit kasi. Between PBBM at kay Sara Duterte, between kay Presidente at kay Vice Presidente, sino ang nakitaan na ng korupsyon? Sabi ng mga DDS, may confidential fund din naman ang Presidente, bakit hindi iniimbestigahan? Kumuti sana kung meron notice of disallowance ang Office of the President. Wala naman. Sasabihin na ibang DDS dyan, meron naman notice of disallowance sa Presidente sa Department of Agriculture. Okay, sa Department of Agriculture, ano nangyari? Naglabas ng statement ang Department of Agriculture. Number 1, tinanggal na nila yung mga tiwaling opisyal. Pangalawa na, nagbabayad na yung mga tiwaling opisyal. Ibinabalik na yung pera. So, justice has been done. Tapos na. Kay Sara Duterte. May bago na ngayon. Team Amoy naman. Amoy yata. Something. Amoy naman ang pangalan. Dati, nadagdagan yung pamilyang Piatos. Tapos, nagkaroon ng iba pang pangalan. Ngayon, may amoy na. 600 names, may amoy na ngayon.